Spirit. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. We exalt your name. People may say, whatever comes my way, I will believe. I believe. Nothing can separate me from your love. So I lift my eyes to heaven and believe. You are my God, you are my Savior, you hold the world within your hands. You are my God, you are my healer, Lord, I believe in you, Jesus, Lord, I believe. People may say, whatever comes my
Oh, we worship you. Glory to God. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. believe in you, Jesus. You never fail, you never leave us or forsake us. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. And give you all the praise, oh God. You alone are worthy. We believe in you, Lord. We worship you. You're worthy for glory. Hallelujah. We give you praise. Give you praise. Give you praise. We bless you. We bless your name, oh Lord. We bless your holy name. You're worthy, Lord. You're worthy, Lord. You're worthy. We bless you. We honor you, God. Be exalted and be magnified.
adore you, Lord. You're worthy, you're worthy, you're worthy, Lord. We give you our worship. We give you all the honor, Lord, all of the glory. We bless you, we bless you, we bless you, we bless you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. You alone are worthy, God. You alone are worthy of all the praises and all the honor and all the glory. We believe in you, Lord. And we sing our praise and we lift your name, Jesus. You alone are worthy, Lord. You alone are worthy. We worship you. We worship you. We worship you, Lord. Hallelujah. We worship you. You're worthy of all the praises, the blessing. God, we thank you for such a wonderful life that you have given us. The opportunity to breathe, to have the energy, the strength every day, God. Thank you, Lord, sa pag-sustain mo sa amin araw-araw. Salamat dahil alam namin may dahilan kung bakit may lakas, may buhay kami araw-araw. At kahit na humarap kami sa anumang mga challenge, Lord, nandiyan ka para sa amin. Maniniwala kami dahil alam namin kasama ka namin at katuwang ka namin sa lahat ng bagay. At alam namin, Panginoon, tinutulungan mo kami. Di mo kami iniiwan, di mo kami pinababayaan. At salamat, O Diyos, dahil ang banal mong Espiritu ay nangungusap, nangunguna, nagpapaalala, nagdadala sa amin sa mga katotohanan ng salita ng aming Panginoon, upang hindi kami malayo sa iyong kalooban, para malakaran namin na iyong kalooban at kagustuhan mo lamang. Salamat, Panginoon, dahil binigay mo sa amin ang banal na Espiritu para patuloy kaming paalalahanan at tulungan na mapalapit lalo sa iyo araw-araw sa lahat ng pagkakataon, ikay tatawagan, ikay pagkakatiwalaan, at hindi hayaan, Panginoon, na kami ay malubog sa isang sitwasyon na alam naming hindi mo rin gusto para sa amin. Nandito kami, Panginoon, patuloy kaming nananampalataya. Alam namin na susubok ang pananampalataya, pero tatayo kami sa pananampalataya. Napakayaman ng iyong kapahayagan ng iyong mga salita, Panginoon, araw-araw ay patuloy mong kaming pinapaalalahanan. Lord, we know that by hearing and hearing your word, faith will rise up. I pray, Lord, na ma-embrace po namin ang mga katotohanan ng salita mo. Hindi kami lumayo dito. Huwag kami maging estranghero. Dahil ayaw mo, Panginoon, na ang mga anak mo ay hindi alam kung anong mayroon sa kanilang ama. So, Lord, manguna ka at mangusap ka. Salamat naman dahil ang banal ng Espiritu ay nandiyan para sa aming lahat. So, have your way. Manguna ka po sa aming lahat. Manguna ka po sa aming lahat. At sa gawain ito, Panginoon, kailangan namin ng presensya mo. Ang daming dalangin ay dalan mo kami, Panginoon, ang mga kailangan po namin para maunawaan namin ang mga katotohanan ng salita mo. At mabago kami from the inside out, O God. I pray for the strong conviction of your Holy Spirit. I pray for clarity from the Word by the Spirit of our God. And I pray, Lord God, that whatever we will receive tonight will be alive in each and every one of us. We'll be so wise that we can counter the works of the enemy over our lives. That we know, God, we can stand in authority and we can always win our battles and claim victory. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Maitas ka sa aming kalagitnaan. Walang iba, Panginoon, at tatanghal at paparangalan sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming iglesia, kundi ikaw lamang aming Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoong Ama. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagsama mo at sa pagpapala mo na umaapaw sa aming kalagitnaan. We give you praise. We give you all the honor and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Well, magandang gabi po sa lahat.
Sige, bago sa tayo umupo, just go around and greet one another with a smile and an assurance that you are blessed by God. Okay, good evening po. Good evening everyone. So, holiday ngayon dahil birthday ng asawa ko. Kaya, salamat kayo at nagbe-birthday ang asawa ko pag June 19. Walang pasok sa Laguna, no? Buong Laguna. So, yan ang effect yan ang influence ni Salen. Dahil sa'yo, walang pasok ang Laguna. So, kaarawan po ng aking may bahay, yung pinakamaganda kong asawa. Siyempre, nag-iisang asawa. Siyempre, anong kakainin natin mamaya? Nag-aabang ng kakainin eh. Okay, so, kumusta po ang bawat isa? Are we blessed? Amen? Are we all blessed? Thank God dahil I think meron pa akong hangover ng summer saya hanggang ngayon. But again, it was all good. It was all good. And I know everybody nag-enjoy po kayo sa summer saya natin. Nag-enjoy ba lahat? Ulitin natin, pero mag-iiba tayo ng lugar, no? Mas maganda. Hanap tayo ng mas magandang lugar. Pero actually, maganda naman siya. Napaka-relaxing. Tapos dami pang libre, no? Meron pa pauwi. So, yun yung first time natin ginawa na unexpectedly, ganun yung naging turnout. So, talagang glory to God, no? Talagang kapag pinapanalangin mo at dinadala ka ng Panginoon sa tamang lugar, hindi siya mabigat eh. Diba? When you go there, hindi naman siya, even though may mga, somehow siguro thinking natin ay babalik na naman tayo doon sa lugar, but it has something to give more. And when I reconsider at i-sinuggest ko to reconsider, sabi ko, I know there's still something good that they can still offer us. Hindi nga tayo nagkamali. Actually, ako tuwan-tuwa sa panalangin na sinagot ng Panginoon. Kasi alam ko, syempre at first may mga resistance dahil we are going back to the same place. And somehow, familiarity will creep in. Diba? But I'm praying, sabi ko, Lord, I know there is something more in this place. And with one another coming. And true enough, God has not failed us. And sa akin personally po, answered prayer po talaga yung summer saya. Since I have prayed about it. Kasi somehow naghahanap talaga ako ng what I can say a better place for the church to do it But God just keep reminding me, go back. Parang, sabi ko, parang hirap bumalik kasi nakapunta ka na, di ba? Pero, to the surprise of everyone, alam niyo yung, sabi ko nga, nung pumunta si Brother Manny doon, I have not met him personally, only during that day, during that night, na ilang minuto lang
At nandoon siya during our worship time, nandoon siya sa dulo, sa likod. Sabi ko, punta po kayo dito sa harap. Ayaw niya, sabi niya, just wanted to enjoy everybody in the presence of God. So nandun lang siya sa likod. And I know, there is a purpose why. May dahilan ko bakit. And he was just preparing for something na pwede niyang ibahagi sa lahat, na magiging challenge sa lahat. I know, hindi ganun kadali ang... Kasi he's not a pastor eh. But he serves as an officer sa CBAP, Conservative Baptist Association of the Philippines. Officer siya. So, ibig sabihin, yung orientation niya is a Baptist by orientation. But he's so open to the Pentecostals, Evangelicals, and other charismatics. Open siya sa ganun. And to think na first time mo salamuha, tapos napakagaang ng, alam mo yun, napakagaang ng kanyang loob at buhay. Ayun, meron akong magandang background. Okay. Dumakas yata yung sounds ko. Hello, sound. Hello? May echo. Napansin niyo ba yun nung time na nag-share siya? He was just sharing his heart, his story, na kumbaga paano siya nagsimula. And he was just, kumbaga, he was thinking of the time, pero alam niya, he was just there to share his life and the life that he has from the Lord. And true enough, nung matapos siya, habang nasa akin yung mikropono, nabanggit niya na nabibless ako sa church. No? Sabi niya, nabibless ako sa simbahan ninyo. Para bang ang tapang ng loob, parang ang dating niya, ang tapang ng loob natin na sumuog sa gastusang malaki-laki. Pero alam ko, kailangan gumastos pa tayo na mas malaki kasi kung sa Panginoon naman yan, ipoprovide niya, di ba? Minsan, yung tapang natin na sumuog sa isang bagay na alam natin somehow beyond our capacity, it is just bringing all of us to the point that we need to trust God. Kasi when it's too big to us, it's God. Tama ba? Pag malaki na sa atin ang isang bagay, hindi na tayo yun eh. Si Lord na yun eh. Gaano natin pagkakatiwalaan si Lord. Kaya sabi niya, bless ako sa simbahan ninyo. Kaya, sabi kong ganon, tapos, we have presented to Him our gifts, appreciation. Napakaliit na token lang nun na ibinigay natin. Maliit din yung cash. Tapos binigyan lang natin appreciation sa bilang father din. And after that, nung kinuha niya yung mikropono, sabi niya gano'n, na magbe-bless din siya sa bawat pamilya. So, that is unexpected as well. It's not, kumbaga hindi yun plinano, kundi on the spot yun. Tapos nung kinabukasan na habang may gawain tayo, dumating siya. Kasi may gawain din sila doon sa court doon sila magsa-service eh. So dumating siya, dala-dala na lahat yung yung mga pamimigay. So sabi ko, na-overwhelm na ako kasi ang nakita ko lang, nakalatag na doon sa dulo yung mga cold cuts. Sabi ko talaga, tingnan to si Brother Manny, talagang grabe ang hindi talaga madamot. Kaya nakita nyo, kasabay natin sila nagsiservice doon sila sa dulo, sa may court. Marami-rami rin sila eh. No wonder may mga tao talagang mag-challenge sa buhay nila.
sa pamilya nila kasi ganun yung gawin nila eh. Hindi sila, pinagpala sila ng Panginoon, nagpapala din sila. So, yun talaga yung ano eh, yung essence ng being a believer. If you really find your purpose, you will just, kumbaga, energize ka to do it daily. Dumating man sila sa mga challenges, pero alam mo, hindi sila talaga nagpatinag ng ganon. No? Kaya matibay na nagawain yung meron sa kanila doon. Hindi siya ang pinakapastor, kasi si Rosary, pinakita niya sa akin. Meron ba yung pinakita? Ay, nakita namin doon nung pumunta tayo, nag-ocular tayo, meron ako nakuwang parang program doon na may gawain din pala. At yung pastor nila, may in-invite na iba pang pastor to speak there. So, napupuno nila yung pavilion, 300. So, sabi ko, grabe no, kapag ang Panginoon kumilo sa buhay ng isang tao at nakita yung patotoo ng taong yun, talagang medro. Dahil hindi naman ang tao yung natataas, ang Panginoong Hesus. Diba sabi ng Biblia, when you make Jesus' name higher, we lift His name, He will draw men unto Him. Pag tinaas natin ang pangalan ng Panginoon, siya ang magdadala ng tao para madraw din sa Kanya. So, blessed tayo na nandoon tayo. It was the right time, the right place for us. And I know, kung meron mang mga panggugulo ang demonyo, napaka-minor lang. Napaka-minor lang. At siguro susunod talagang pipitikin, saltikin natin yung demonyo, no? Na wala na yung mga minor na yan. Okay, so I believe we are all blessed during those days and we are here back in our base. Dito ulit tayo sa base natin. And we are continuously believing for something greater in our church, in the ministry, that we can be more of a reliable believer to win other people back to the Lord. Kaya nyo, huwag tayong magsawang magbitbit ng mga taong hindi pa nananampalataya sa Kanya. Dahil yun po yung pinakamagandang ginagawa natin eh. We need to be fishers of men, to catch people back to the Lord. So, the grace of God is upon each and every one of us, and we are all made able to do that. Okay, so tonight, continuation po ito ng ating pinag-uusapan. Somehow ito pong topic na ito, na Kingdom Citizens Act, ay isa sa mga pinakamabigat na, kumbaga, responsibility ng isang mananampalataya. Magiging mas mabigat ito kung we are doing it on our own. But it can be easier and lighter if we are doing it in the strength of our Lord, di ba? Sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. That is why he can do all things through Christ. He can do all things because of Christ, the one that is strengthening him. So mainam po na ang intindihin po natin, kaya ibinibigay sa atin ito, hindi dahil pahirapan tayo, kundi magtiwala tayo sa Kanya na maisakatuparan natin ang mga bagay na ito. Kasi on our own, we will surely fail. Tama? Di ba, kahit anong pilit natin gawin ang isang bagay, kung hindi naman talaga, kumbaga, swak sa atin at ang katawan na ito'y palaging nagre-resist, hindi po talaga magmamaterialize yun, hindi magmamanifest yun. So, the acts o yung mga kilos, mga gawa, yung mga dapat na mayroon sa isang mananampalataya ay nakakapangyari sa kapangyarihan at biyaya ng ating Panginoon. So this is series number 4, Kingdom Citizens Act. So paalala lang po, last time, ito po yung sinabi ko. Hindi ko inaalis ito for us to understand this. As kingdom people,
Christ chosen ambassadors, dapat makatch na natin ito. We are Christ's chosen ambassadors. So we are the one that represents heaven here on earth. And we live in the world. Yes, we are residing here, but we are not of it. So we are still a stranger in our own land. We are all stranger. Why? Because nilagay tayo dito for us to learn to manage it, to take care of it, but not to be enticed doon sa mga gawi ng mundong ito. So, makikita natin na bilang isang ambassador ng ating Panginoon, we are called to be set apart. May pag-uusapan po natin yung set apart next Wednesday. Kasi doon po nakapaloob yung prayer ng ating Panginoong Hesus. But tonight, I want us to understand that our difference, yung pagkakaiba natin dito, ay para sa ibang tao. Yung gawin natin, yung ating practices, it is not meant to satisfy us, but to satisfy others. And most of all, to satisfy our God. Yung may sa katuparan natin yung gusto ng Panginoon para sa atin, lalo na para sa iba. So, ba't tayo mag-turn? Dito po tayo mag-iinog. Dito iikot ang ating pag-uusapan ngayong gabi. In Matthew chapter 5, verses 23 to 24 in the Amplified Version. Sabi nga lang, so, if you are presenting your offering at the altar, and while there, you remember that your brother has something such as a grievance or legitimate complaint against you, leave your offering there at the altar and go. First, make peace with your brother, and then come and present your offering. So, the last time na, ano yung pinag-usapan natin last time? Beatitudes pa rin ba tayo last week? Last Wednesday. So we're talking about the attitudes. Kingdom Citizens Act. Ibig sabihin, ito yung mga dapat meron tayong mga gawi or asal o kinikilos. So yung una, yung Matthew 5 verses, nakaraan pala, salt and light. Yung pinag-usapan natin. The last are the Beatitudes, di ba? Yung 8. So, nandiyan pa lang tayo sa Matthew chapter 5. So we need to understand, somehow, in one chapter, nandoon yung mga principles na dapat ginagawa ng bawat isang mananampalataya, mga mamamayan ng kalangitan. So dito sa mga talatang ito, sa Matthew 5:23 and 24, ito naman yung pag-atake na natin sa hindi tamang pagkukupkop ng sama ng loob. Okay? Or, ibig sabihin, meron talaga tayong tinatawag na hindi natin dapat dinidedma ang sitwasyon. Okay? To which, alam ko somehow, pag na-touch yung mga egos natin, parang ang hirap nating bumawi ng tamang pagbawi. So dito, nung sinasabi ng Panginoong Hesus to sa mga disipulo, sabi ng ganon, kung ikaw, magdadala ka ng handog mo sa altar, sa Panginoon, dadalhin mo sa Kanya, at naisip mo, alam kong paiisip ng Banal na Espiritu yan, tama? Paiisip ng Banal na Espiritu yan. Kung meron kang naalala na ikaw ay may nasaktan. Okay? Merong legitimate complaint against you. Meron kang nasaktan. Or meron, nakasakit ka talaga sa taong yun. Sabi nga, iwan mo muna yung offering mo. Okay? Huwag mo munang ituloy ang pagbibigay mo. Sabi nga nun, iwan mo dyan, tapos umalis ka, unang-una mong gagawin, makipag-ayos ka. Mamaya pag-usapan natin sino ayusin natin. And then come, and then ibig sabihin, the process is,
you go to your brother first, or the one that has been offended in your life, then bumalik ka, pag-ayos na, at pwede mo nang ituloy ang paghahandog mo. Okay? Naintindihan niyo po? Yan, napakasimple, pero ang hirap gawin. Kasi somehow, there are a lot of times that we are offending somebody, minsan aware or unaware. Aware, minsan aware ka, alam mong parang meron kang, parang pinurpose mo sa puso mo, saktan mo yung tao, or minsan unaware dahil sa ginagawa mo. Again, lahat po tayo, we cannot please everybody, ha? Tandaan po natin yan. One way or the other, kahit maganda ginagawa mo, may ma-offend pa rin sa'yo. But here, the Spirit of the Lord will just reveal who are those people whom you have offended. Ipapaano niya yun, ipapaalala niya yun. So ngayon, magandang kalalagayan natin kasi may technology tayo. We can send our apology, tama? Through our chat, to text, or pwede tayong tumawag kung hindi man busy yung kakausapin natin. But that is the first things first na gagawin ng isang mananampalataya kapag siya ay nag-aalay sa Panginoon. Ang araw-araw natin na buhay ay dapat iniaalay natin sa Diyos. Tama? Pero bago natin ialay ang buhay nito, intindihin muna natin dapat naghingi muna tayong kapatawaran at nagpatawad din po tayo. Which is na-take up natin to. Sinasabi ko nga, ang pinaka-ultimate test ng isang mananampalataya ay yung pagpapatawad. In the issue of forgiveness. Are we all really in that place that we can easily release forgiveness to somebody? And we can easily ask forgiveness to somebody whom we have offended. Madali bang mag-sorry? Mahirap, di ba? Lalo na kapag meron kang pride. Ang hirap aminin na, bahala ka sa buhay mo. Wala naman akong ginagawa sa iyo eh. Hello? Di ba? Para bang masagasaan mo na siya, nasagasaan mo na siya, deserving ka naman dyan. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Pero somehow, you know, that the Spirit of the Lord is just telling you, you have offended somebody. Parang si Rendon lang yun. Yung nagwala sa koron, alam nyo ba yun? Si Rendon, tsaka si Rosmar. Hindi nyo kilala yung mga TikToker to, mga vlogger ito. Nagwala doon sa City Hall ng Coron, Palawan. Tapos afterwards, nagpadala ng, ng apology letter. Letter of apology. Alam nyo yung minsan, again, we are all driven by emotions at times. And honestly, these emotional times really are the one that is taking over us. Para bang napaka-emotional natin talaga. Tayo ba? Ako nga, pag nanonood ako ng gusto ko kasi pinapanood yung mga AGT, BGT, yung mga ganyan. Lalo na pag yung mga kumakanta ay talagang tumutusok yung mga kinakanta. Somehow, tapos pag natapos nilang kantahin, they sense the victory, they have overcome their fear. Somehow naiiyak din ako doon. There's an emotion there. But, again, this is different, Kasi it's all about dealing with people, relationships po ito. Every day we deal with people. Every day, pwede kang sumakay sa sasakyan, yung driver ng sasakyan, o yung nagtitinda ng sa tindahan, nakakausap natin, or anybody who's walking around or just passing you by. There are a lot of times that we think people are the ones na nakaka-affect sa atin. But again, minsan walang ginagawa ang tao pero galit na galit ka, no? Yung sa amin, ito lang sa amin, sa totoo lang, pwedeng matrigger talaga yung
sama ko ng loob o yung galit ko kasi nga in between namin, bahay namin, siguro alam niyo naman, may manukan na dito, may manukan pa dito sa kabila. So, sa tabi namin, manukan. Kaya ako nag-ibon para pang kontra sa mga manok nila. Hindi, joke lang. Parang ano lang, gumanti lang. Ano. Hindi po, pero alam niyo ba na somehow, sabi ko gano'n, pwede naman akong sumama ang loob kasi they are not really good stewards of the lot. Kahapon, yun yung pagod ko kahapon kasi hindi man ako nagtabas, pero katulong ako na nagtanggal ng mga kasi pinaputol ko yung lampas na sa poste ng mga malunggay. So, 2 puno na lampas sa amin, pero nakatabi sa amin, tapos yung puno po sa gilid namin. Tapos pinatanggal ko pa yung kasi dahil hindi nga naalagaan yung lote, so may mga gumagapang na mga halaman, so nag-over the bakod sa bakod namin. So nangyari, kailangan ko bumili ako ng grass cutter, tapos dahil pag grass cutter, mabilis din tumubo yung bumili ako ng yung pampatay ng weeds, ng damo. Nag-spray ako, bumili ako ng pang-spray ng pamatay. Alam niyo yung lahat binili ko para actually maganda lang kasi dito. Sabi ko, Lord, talagang ayaw mo ko maperwisyo, binibigyan mo ko ng paraan para matanggal 'tong mga perwisyo. So, yung ibon na na inaalagaan ko, nakipagpalit ako ng pang-spray ko ngayon ng insecticide. So, yun. Tapos iba pa mga gamit na nagagamit, pati yung pressure washer, sa ibon din yun. Alam nyo ba yung mga ganon? Pero alam nyo, sabi ko ganon, itong mga bagay nito for me, binibigyan ako ng pamamaraan para hindi ako manatiling offended. Gawan mo ng paraan, huwag ka na magalit. Tama ba? So, ang issue dito is that we just need to learn how to overcome the situation and not end up a loser or unworthy of our God. Yan ang worst Ang pagiging unworthy sa Panginoon, hindi karapat-dapat sa Panginoon is that you still are harboring such ill feelings or some bad feelings against somebody. Leave your offering first and then go and make peace with somebody that offends you or you have offended. But again, when you have done such thing, pag nagawa mo na yon, ibig sabihin, it should release you and it should release somebody. Even though may mga pagkakataong nag-ask ka ng forgiveness sa isang tao at hindi ka pinatawad, that is not your fault anymore. What you have done is what will make you peaceful. Because what their reaction is, that should not preempt you to be unpeaceful as well. Nakuha niyo po? Ibig sabihin, kapag nakapagbato ka na ng paghingi ng patawad, at hindi ka pinatawad, wala na sa iyo yun. Kasi ginawa mo na iyong parte mo. Tama? O nag-aamen si Asher. Okay, so, next slide. Sabi nga nun dyan, pattern mo na lang, bro. Ayaw Yan. So, may dalawang bagay po para maintindihan natin yung significance ng verse, no? Sabi nga nandito, bilang mga kingdom people, ang respond natin sa anger at conflict ay yung mag-pursue kagad tayo ng reconciliation with urgency. Okay, bakit naka-highlight yung urgency? Kasi kapag kinimkim natin ang sama ng loob, nanganganak po kasi siya. Naintindihan niyo po? Habang hindi natin na-address ang isang bagay, bit-bit po natin yan, history na, binabalik pa ang history. To which, if we say we have already forgiven, then it should be a water under the bridge.
it should not overflow on us anymore and flood us again and drown us again. Nakuha niyo po? Kasi may mga pagkakataong yung galit natin, yung mga conflict natin, hindi natin na-resolve. Ang nangyayari, nagpa-pile up siya, hanggang sa siya bumaha na sa iyo, sa atin, at tayo ngayon ay nalulunod na sa sama ng loob. Nakakuha niyo po ba yung sinasabi ko? So sabi nga nandito, we are motivated by what? Reconciliation. Because each and every one of us, ang binigay ng Diyos sa atin ay ministry of reconciliation. That is the ministry of Jesus while here on earth. And that is why tayo rin ay dapat merong ganitong ministeryo dito sa lupa, ang pakikipag-reconciliate, pakikipag-ayos. Okay, we are motivated by reconciliation so much that we are willing to go great lengths for the chance to make it right. Ibig sabihin, alam natin hindi maayos eh. Aminin natin hindi maayos. Gumawa tayo ng paraan with urgency na makipag-ayos. Kung hindi man nila tatanggapin, at least maayos tayo, sila hindi. Nakuha nyo? So mainam po na na-address dapat natin yung sitwasyon na gano'n dahil hanggat maaari, ayaw natin na yung ating mga handog sa Diyos ay hindi karapat-dapat sa Kanya. Okay? Next slide. Also, tingnan, we are to take drastic measures to avoid sin. Okay, mamaya explain ko yan. Kasi yung nga we cannot add up another sin in our life. Okay? Kaya sabi niya, we need to cut off. Ito yung magandang, sabi ko, ito pala'y biblical. Mamaya, papakita ko sa inyo bakit. Noong habang sinesearch ko ito, minemeditate ko, sabi ko, Panginoon, ang gusto mo pala talaga, umaksyon lang kami na makipag-ayos. And then, after nagawa namin yun, kumbaga, inalis na namin yung sarili namin sa pagkakasala. At ayaw mo na ulit na mailagay ang sarili doon sa pagkakasala ulit. Ibig sabihin, yung maapektuhan ka at talagang mahawaan ka ulit. So sabi nga nandito, we need to take drastic measures to avoid sin. Because if we have done the thing that we need to do, we need to, unang-una dyan, we need to cut off. Kaya dapat may mga taong inaalis din sa buhay natin eh. Unfollow. May unfollow, may delete na, or block those who causes us not to walk in integrity. Because if we have forgiven somebody and they are not open to receiving the forgiveness, then that shows that we are not supposed to continue with that relationship. Alam niyo, pag nagbabasa kayo ng Old Testament, makikita niyo ang ginagawa ng Panginoon. Kung paano seryoso siya, pag hindi sumusunod, pinuputol niya na ang lahi nun. Nakuha niyo ba? Because as much as possible, ang gusto ng Diyos, makalakad tayo sa integridad. Nagpapatawad ako, then nagpatawad ako. Ibig sabihin, I'm true to myself. I have forgiven, and I have given, and I ask for forgiveness if there are things na nagawa ako laban sa isang tao. Kaya tama yung before na yung pag humingi ka ng tawad one time lang. Kung inuulit-ulit mo pero tapos na yon, ibig sabihin inuulit-ulit mo yung pag-ask ng forgiveness. Parang hindi na siya kumbaga, kung nagkasala ka ulit, mag-ask ka ulit ng forgiveness. Pero kung hindi ka naman nagkakasala na at alam mong with all your heart you have really asked for the forgiveness of somebody and you are not that keen on doing it again, and you are not welcome anymore, then you need not to return, ask for forgiveness again. That is why, if the case is that they are not receiving anything from you, then you need to cut off, unfollow, delete, or block. And sabi nga nun, when we have make the effort to make it right, then stay right.
manatili tayong tama. Kung tama yung ginawa natin, wag na nating, kumbaga, tawag dito, mantsahan pa. Wag nating hayaan na mantsahan pa ito. Ngayon, bibigyan ko ng linaw ito sa Bible. Next slide. Sabi nga nun dyan sa Matthew 18 verse 9. Actually, yung unang part dyan, yung sa katawan sa part ng katawan yan. Pero dito, gusto kong makita nyo ito. Sabi nga nun, if your eye causes you to stumble and sin, pluck it out and throw it away from you. That is, remove yourself from the source of temptation. If those things na nakikita mo pa rin ay nagdadala sa iyo sa kasalanan, tanggalin mo yun. Nakuha niyo po ba? Ngayon kasi, this is the world of social media. And we are too expose. Masyado tayong expose sa mga nangyayari sa mga paligid natin, sa mga kapwa natin. Kaya nga, ako ang ginawa ko sa Facebook ko, tinanggal ko na yung mga unnecessary na mga kaibigan. Yung hindi ko na sila friend ibig sabihin, they are not really my friend. And they are not supposed to stay as my friend. That is why I just need to know how to categorize who my friends are. Kayo ba ganun ginagawa nyo? Pinifilter nyo yung, kung gusto nyo wag magkasala, yung mga mata nyo, tanggalin nyo na. Baka makita nyo pa yung post magkakasala pa kayo. So, it is better for you to enter life with only one eye than to have two eyes and be thrown into the fiery hell. So, sinasabi ng Panginoon, iwasan nyo nang mahulog ulit sa pagkakasala. Ginawa nyo na ang dapat nyong gawin, huwag nyo nang balikan. Huwag nyo nang i-feed ang inyong sarili. Tingin ka pa ng tingin. Pag nakatingin ka naman, apektado ka pa rin. Tanggalin na. Amen? I don't know, but this is what the Lord is just telling us. If we wanted to walk in integrity, that we are people who forgives, and talagang gusto natin na hindi na mahulog ulit sa ganun, then we really need to do some action. Because what we do in our life, talaga makaka-affect ito Lalo na sa ibang tao din, yung mga connected sa atin. Kaya, again, mga kapatid, kailangan talaga nating mag-take serious na yung mga ginagawa po natin ay makabuti, makaka-please sa ating Panginoon. So, we don't respond in anger anymore. Or, again, pag may nakita ka, nagkakaroon ka ulit kayo, nabubuo ulit yung conflict. Di ba merong ganun tayong minsan nati-trigger tayo. Kaya, sabi ko, ito sinulat itong mga talatang ito, ang tagal na di ba? Pero, kung babalikan ko, napaka-timely ng mga talatang ito. Sabi nga kung ang mga mata mo, dinadala ka sa pagkakasala, tanggalin mo. Anong move ang gagawin mo? Sabi nga, remove yourself from the source of temptation. Alam mo na natutokso ka doon, magkakasala ka, bakit ka pa titingin doon? So, alisin mo na yung mata mo doon. Yung sinasabi ng Panginoon, tanggalin mo yung tuon mo doon. Baka masyado ko nakatitig. Kasi, even though, kumaga, ang tayo, parang masaya tayo nagmamaritesan Nag-aabang tayo ng mga latest. Ano ba latest sa kanila? Patayin mo na yung mga balita. Kasi minsan, hindi lahat ng balita ay makakatulong sa atin. Minsan, lalo lang tayong ibabaon nito. At, ang pinaka-worst, babalik na naman tayo doon sa feeling na masama ang loob natin. At hindi karapat-dapat ang ating mga handog sa Panginoon pag ganon. Minsan bitbit natin yung ganon, ang bigat. Kasi pansin nga tayo ng pansin. Parang, ewan ko ba tayo, pag nakatihan natin, talagang kinakalkal natin. Diba? Ang sugat nga
pagaling na kakamutin pa. Di nagsugat ulit. No. Again, we are not here to make the matters worse. We wanted to make the matters better for us. Okay? Next slide. Yan. Sa number 2, dalawa lang naman yan Kingdom people don't try to prove their sincerity, but we value honesty. Okay? Hindi mo naman kailangan palaging ipruweba na sincere ka Kailangan lang maging honest ka. Kung hindi mo kaya, hindi mo kaya. Diba? Huwag mong pilitin. Ika nga, huwag maging plastic. So, honesty. Let your yes mean yes. And your no means no. Yung plain and simple, just as you are, then you be who you are. Don't be somebody else. Okay? So, sabi nga no hidden agendas. We don't leave things out or add things in to misrepresent a situation. Okay? Hindi tayo yung pagagandahin natin ang isang bagay or babawasan natin isang bagay para maging maganda lang yung sitwasyon. Hindi ganun Kung ano yung maibibigay mo, ibigay mo. Kasi doon lalabas yung every joint will supply. Kasi kung lahat ay kukuhanin, kumbaga lahat ay gagawin, kumbaga hindi yung sincerity. Foolishness. We value honesty. We need to be honest before the Lord. Hindi natin dapat na kumbaga pinipilit ang isang bagay. But we do things honestly. Lord, kung ito yung pamantayan mo, itong gagawin ko. Hindi ko hahayaan na ano ba tawag dito? I-overdo ko, ganun. Para bang OA na ako. Just be who you are. Sabi ganun, we are truth tellers, not fact twisters. Kung ano yung tama, totoo, yun ang sinasabi. Kung ano yung mga bagay na hindi dapat, wag natin itwist ang mga bagay-bagay. Tayo po ay tinawag ng Panginoon to be honest. So, sa harap ng Panginoon, alam niya kung sino yung honest. Yung malapit sa altar, alam niya kung honest Alam niya kung sino tayo sa harap niya. Kaya nga, natatandaan ko yung gustong verse ni Brother Ron Yung Psalms 139, di ba? Search me, O Lord, and know my heart. Try me and know my thoughts. Ano ba yan? Psalms 139, basta yung mga latter verses. Try me and know my thoughts, and see if there is any wicked way in me. And then, lead me in the way everlasting. So, yun din yung panalangin ni David noon Sabi niya gano'n, Panginoon, siyasatin mo nga ang puso ko. Subukan mo nga kung ano yung mga intentions ko. At kung may makikita kang mga kalikuan sa buhay ko, Lord, please help me to be led into the life that is everlasting. So, we are here, si David, no holds barred ang katotohanan sa kanya, kung anong meron sa kanya, sinasabi niya. If you will, nasa ano na tayo, Psalms 130, 37, 38 ba? 136. So, makikita natin doon kung paano niya isinisiwalat ang sa puso niya. Kung may sama siya ng loob, pinadidil niya kay Lord. Tapos, kung nagkasala siya, nag-aas siya ng kapatawaran. So, no holds barred yung kanyang truth. No hidden agendas. He just wanted to make himself right before the Lord. To which tayo po ay dapat we are not just trying to prove our sincerity, but we are honest before our God. Next slide, sabi nga nun, our challenge is to show love to the least favorite people on their worst days. Not just on people we get along with or put up with. So ang ating
challenge ay magmahal doon sa mga ang hirap mahalin. Kasi minsan mahal lang natin yung nakakasama natin ng maayos eh. How about hindi maayos? Di ba? Para ayaw kitang kausap, wala kang kwentang kausap, wala kang laman. Tandaan niyo po ito, ang mga tao dinadala ng Panginoon sa atin to challenge us how we can respond well to these people. How can we let them see the kingdom of God alive in us as citizens of the kingdom of God. So, we are here to show love. No, magmahal. Alam ko ang pagmamahal, sabi ko nga nung Sunday, ang pagmamahal iba po sa affection na. Baka minsan puro affection lang pero wala talaga yung love. Kasi ang love galing naman talaga sa Diyos yan eh. So true love can only be felt by people if it is the love from the Lord that we are showing. Okay, so kingdom people are just as concerned with external actions as we are with internal motivations. Concerned tayo sa mga external actions natin at alam natin, motivated tayo from the inside. Okay? Concerned tayo kung ano yung mapapakita natin dahil meron tayong internal motivations na maayos. And the last slide here, ito po, sabi nga nun dyan, we understand that action comes from the inside, not the other way around. So palagi pag may gagawin tayo isang bagay, galing yan sa loob, hindi galing sa labas yan. So we are called to be people who pay attention to the condition of our own hearts. At ito po, tandaan po natin, sa kingdom ng Panginoon, we value character rather than doctrine. Kasi ang soundness ng doctrine, ang doktrina, nagiging sound siya, nagiging solid siya. It is because of the character that we show to people. Kasi katatawanan ang mga mananampalataya kasi solido ang doktrina, pero ang pag-uugali hindi solido. Ang mga puso, ika nga, sabi ko nga, ang exposure natin, lalo na ngayon, last Monday, we have pastors here. The exposure natin is not just to criticize them, but to let us see what kind of a character we have. Ano bang klaseng ugali meron tayo sa mga tao? Kasi we can see a lot of great people, wonderful people, who can really utter words after words and explain the things here, the stories here, the doctrines here. But the life, it matters yung ugali, yung character. Di ba? Mahirap na masyado tayong solido sa doktrina natin, pero yung mga ugali natin ay sablay, no? Kaya, tinatawag tayo ng Panginoon na kung may sablay ka, ayusin mo muna. At again, pag tinawag tayo ng Panginoon doon sa pagtawag niya, ayusin, ibig sabihin, hindi ka lang mag-aayos sa sarili mo. Papatulong ka sa Panginoon na maayos yung. Kasi by the grace of God, hindi mo maire-release ang forgiveness. Hindi ka mapag-ask ng forgiveness. Tama? Hindi ganun kadali yung magpatawad, lalo na sa panahong ito. Kasi nga, nasanay na tayong nasasaktan eh. Para bang na-immune na tayo. Para bang ang nakagawian natin, nasasaktan na tayo. Di okay lang. Di, kung saktan mo ko, meron naman babalik sa iyo. Ano kasi tayo eh. Alam na natin na yung defense mechanism natin naging ganun na eh. Dahil sa nangyayari sa paligid natin. But again, if we can come to the Lord and know His principles, then the roots of all those things that are not the will of the Lord, na-uproot siya.
ang maipaplant yung bago at nag-uugat yung mga bago. So, tayo, concerned tayo sa karakter natin, dahil yun dapat ipakita natin, yung mga actions natin sa tao. No? Na we are not just trying to boast about ourselves, we are trying to boast about our God who is alive in you and in me. Amen? That is what makes the difference. When you go out there and show people who you are, and it's not supposed to be just you who's been shown, but the character of Christ in you. Hindi man natin perfectly nakikita, hindi man nila perfectly nakikita kung sino yung Christ, but they are now have glimpses that Jesus Christ is alive in us. Tinuturuan ng Panginoon ito. Tawag dito yung considerate, nagiging considerate ka. You're not hindi ka lang combative kundi considerate ka. Kasi marami sa ating combative . Tama ba? Pag combative, ibig sabihin nakaabang yung depensa mo. Alam mo titirahin ka, titira ka rin. Di ba? Pero ngayon, sabi na, okay lang kung tirahin ka, forgiven ka na. Alam niyo ba yung alam niyo titirahin ka para sirain ka at saktan ka. Pero kung ikaw, initially, you have this kind of heart, nagpatawad ka na. Ay, wala. Ibig sabihin, pinatawad ka na. Pinatawad na kita. Tapos na yan. Naiiba yung atmosphere. You don't bring such heavy atmosphere in a place, but you are bringing such a very light atmosphere. And that's the presence of the Lord. Everywhere we go, kung kahit saan tayo pumunta, alam natin na, kumbaga, eto ako, nire-represent ko ang Panginoon. I'm an ambassador. And there's no doubt about it. Kapitbahay ko, alam nila, ambassador ako ni Kristo. Si Salen, palagi mo pinapagalitan niya. Sabi, palagi ka nga maghubad. Maghubad. Palagi ka nga magdamit. Kasi palagi kang lalabas dyan. Kumukuha ng tubig, magre-refill ng tubig. Tapos yung mga bata, kung sino yung mga pupunta yan. Minsan si Sister Tess, nagdo-doorbell. Sister Tess magdo-doorbell. Sorry, pasensya ka na, sis, nakaubad. Ba't pa rin ako? Sabi ko nga, hindi na mawawala yung pagka-Kristiyano ko sa paghuhubad ko. Hindi naman ako hubot-hubad hubad lang. But again, what we show matters to people. If we really are ambassadors of Christ, chosen ambassadors, ibig sabihin we are representing the King of Kings and the Lord of Lords. And we are not supposed to bring shame to the name of our Lord Jesus Christ. So pag magdadala tayo ng mga handog natin, tamang-tama, kumbaga, si-search natin puso natin, Panginoon, baka meron akong nasaktan or baka ako naman yung nasasaktan. Panginoon, tulungan mo po akong ilagak ang lahat ng ito, magpatawad, humingi ng tawad. So, wala po mawawala sa atin. Kundi ito po'y gain para sa atin. It brings the character of Christ to be so alive in you and in me. And I hope ito pong mga prinsipyong ito ay makatulong sa atin sa ating paglakad bilang mga mananampalataya. Amen? Thank you, Lord. So tayo po tayong lahat. Hallelujah. Did you learn anything, church? Dito pala. Naiwan ko. Last
Kailan ba ako yung during yung nag-advance party tayo nung Friday, nag-handle ako nung mga police. Yung siyempre online lang naman to. So I'm grateful to the Lord kasi what we have prayed for, merong isang prayer request yung isang police doon, yung pinaka-chief, o pinaka-nagli-lead. Sabi niya, Pastor, pwede pag-pray niyo po kasi yung mga katropa namin, they were being accused wrongly, may kaso sila, isinampas sa kanila. Alam niyo naman ang kalakaran ng police. Siyempre, parang old stories, parang, di ba, may mga istorya na ng agaw ng baril, tapos pinatay dahil ng agaw ng baril, gano'n. Sila may mga implications na yung mga droga na kinuha nila ay hindi na i-turn over, mga ganun ba? So may mga kasong ganun. Itong mga pulis ito, they know what they're doing. Ibig sabihin, they are working every day, 12 hours. Minsan, kapag may nag-absent, 24 hours sila. So, sabi ng ganon, parang sabi niya, hindi po deserving namin na tumatrabaho kami ng ganito tapos kakasuhan pa kami. Pag-pray po natin na magbigyan kami ng hustisya. So, doon sa grupo ko, 11 yon, siguro mga 4 sila na sangkot doon sa kaso. And I have prayed for them and asked them, sabi ko muna, with all honesty, wala naman talaga kayong ginawa. Hinamin naman nila, wala po talaga, Pastor, sabi niya gano'n. Nasangkot kasi dahil grupo kami. Kumbaga unit kami. So kasama kami sa kaso dahil unit kami. And then last Friday, when we have our meet up by Google Messenger Messenger video call. Salamat sila. Tuwan-tuwa sila kasi yun ang bunga nila eh. Pastor, maraming salamat ha. Sabi niya, alam niyo Pastor, yung pinanalangin natin last week, ang bilis ng hustisya. Kasi drop and close yung kaso. Sabi ko, praise God. Tuwan-tuwa sila. Sabi, ganun kasi tumugon ng Panginoon. Basta nanatili ka sa katuwiran, katapatan, may hustisyang maayos. Patas ang Lord. Even though ang tao hindi patas, gagawin ka pa rin ng Pero again, when you know that you have prayed to the Lord will really answer it. Ayun, nakita nila na grabe mga panalangin na binuhos, tapos 2 panalangin, tapos after that, drop and close. Yun ang kanilang term eh. Drop na close pa. So ibig sabihin, it will not be open anymore. Dahil walang proof. So the Lord is just trying to build something up sa buhay ng isang mananampalataya so we can prove God to other people. When there is sincerity, yes, we are not just sincere, but we are honest. We will surely see results. Lalo na pag humarap tayo sa Diyos, it should not be just para bang just to show up or tawag dito yung para bang this is just para pakitang tao lang. But with honesty, ginagawa po natin yung gusto ng Panginoon. Kung meron tayong bigat, alisin muna natin yung bigat. Hayaan natin na maka-access tayo na maayos sa Panginoon. Hindi naman tayo tatanggihan ng Panginoon. But again, gusto nyo lang maayos tayo sa pagpunta natin, paglapit natin sa Kanya. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Thank you, Lord. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa kapahayagan ng iyong mga salita sa amin. Alam namin, Panginoon, ito yung mga pamantayan mo sa aming mga buhay bilang mamamayan ng kalangitan, bilang mga mananampalataya. We are not supposed to major doctrines. We are supposed to major our character to be like Jesus Christ, to be conformed in His image, to be doing the things that He wants us to do. And now you are dealing us, Lord God, with regards to relationships.
And all you wanted is reconciliation, even though people will not at times accept to be reconciled to us once more. But again, sa amin mga puso muna, Panginoon, nandoon talaga yung sa puso namin nabubuo talaga yung we are in to reconcile always. And pinapangunahan na namin, Lord, ayaw namin may kaaway, may kagalit. Gusto namin nagiging maayos. Even though meron talaga magra-rise up na gano'n. But you are giving us the wisdom, the understanding how to deal with it, Lord God. But the most important thing, Lord God, ay sa kada lapit namin sa iyo, sa kada punta namin sa iyong presensya, maayos ang mga puso po namin. Hindi naman lahat ng panahon, Panginoon, ay we have dealt our situations talaga na maayos. But we wanted to come to you with a pure heart, with a clean hands. And these things, Lord, na nireveal mo sa amin will help us to understand that we just need to reconcile with our brothers or those people whom we have hurt or who hurt us. Ayaw mo, Panginoon, that we are having these bitter hearts or unforgiving hearts. But we reconcile, we restore, and forgive. Lord, ito po yung challenge mo sa aming lahat. And I pray by the grace of our God and by the help and the power of your Holy Spirit, we are all able to make it right with you and with other people. Because our existence, Lord God, is not just for ourselves, but for others as well. Ayaw mo na palaging may bigat. Really, there's so much weight if we are not forgiving people, if we are not releasing people. At the same time, if we have done something wrong, parang ang hirap din mag-release ng sorry. Lord, help us. Help us, God, by your grace. Magawa po namin ito. Help us to just be so humble and submissive to you, to be sensitive enough to your Holy Spirit so that we can say sorry, we can say forgive us, and be repentant, always quick to repent. Lord, have your way in each and every one of us. I pray that your will be done and that your kingdom come. And take over each and every one of us here in this church. Ang Life and Peace Believers Community, pinapakitaan mo na maraming magagandang bagay, manatili kami sa mga pamantayan mo at may sa katuparan na datang ito sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po ang bawat isa, tulungan po ang simbahang ito, individual man o pamilya. Lord, nag-agree kami na mangyayari ang iyong kalooban, na makikita namin ang iyong kaharian kasi sinasamahan kami ng iyong banal na Espiritu at pinapaunawa sa amin kung anong puso dapat mayroon kami, anong reaksyon ang dapat mayroon kami, ano ang dapat na lakad, pamumuhay, sasabihin, iisipin ng bawat isa sa amin. Makapanguna kang tunay sa aming lahat. Dominahan mo ang mga buhay po namin, Panginoon. Ang aming mga pamilya ay ayusin mo. Salamat, O Diyos, dahil alam namin, ginawa mo kaming maayos para maayos din namin ang buhay ng ibang tao. Gamitin mo kami, Panginoon, na liwanag sa madilim na mundong ito. At ang aming Panginoong Jesucristo ay talagang makita sa mga buhay po namin. Salamat, O Diyos. Life and Peace Believers Community will always have that heart to bring honor and glory to your holy name. We will live for you. We will lift up your holy name. We will walk in your ways to please you and glorify you in our everyday life. We give you praise, we give you honor, declaring the blessings of the Lord to continuously poured out to each and every one of us, the sensitivity of your Holy Spirit in us, and the victory, Lord God, to claim every day. Because we are not designed to be defeated. We will always win and overcome all our struggles and battles because you are with us. You never leave us. You never forsake us. You have blessed us, Lord God. You have blessed our family. Thank you for touching the bodies of those who are sick. We know, God, it will never remain like that.
pinagaling mo na po ang mga may sakit. Salamat po, kiniklaim namin, dinideclare namin sa aming mga pangatawan na kami malusog, malakas at able kami magawa ang mga dapat namin magawa. Salamat po, nagpa-function according to your words ang mga organs po namin, ang buong katawang ito, Panginoon. Salamat, we speak the health that is coming from you and we speak the strength that is coming from you as well. We will enjoy the benefit of it and we will have more and more blessings to enjoy, abundant in our lives, oh God. We bless you, we thank you. You will keep us all safe and you will cover us with your precious blood and you will charge your angels over us to preserve, guard, and keep each and every one and family. All the praises and all the glory belongs to you, just you, God. We love you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Pag-pray natin si Salen. No, liga dito. Tawagin ko si Russell, pag-pray. Pag-pray mo si Donya. Bunat natin yung kamay natin dito. Hallelujah. Yes, let's all stretch for our hands and glorify God. Hallelujah. Father God, we thank you for this night, oh Lord God. Thank you for this day that you had made, truly, Lord. We are rejoicing and celebrating with Sister Salen, Panginoon. And we thank you, grateful, and we are grateful for you, Lord God, sa buhay niya, Panginoon, na dinala mo sa amin, oh God. Marami pong salamat, Lord God, that as she enjoy, Panginoon, more years with you, Panginoon, she will shine the light, Panginoon, inside of her that is coming from you, O God. She will not fill from an empty cup, but Lord, you will always infill her with your Holy Spirit, the fire, always burning for your glory and your glory alone, O God. I pray, Lord God, that more souls will be won by her light, Lord God, na maraming tao makakabasa, Panginoon, ng iyong salita sa pamamagitan ng buhay niya, Panginoon. Marami pong salamat, O Lord. Muli tinataas namin siya, Panginoon. We know the struggles that she's going through. And Lord, these are just battles that she is about to win, Panginoon, that you have already won for her, Panginoon, and she will raise the banner of victory, Panginoon, over the sickness and disease that has been bothering her. But Lord, tonight we agree as a congregation with her, Panginoon, that her sickness and disease is healed, or we're healed already in the mighty name of Jesus and by the stripes and wounds of Jesus. Father God, we thank you that we can hold on to your word, Lord God, and it's always yes and amen, oh God. And there is power, great and mighty power in the prayer of agreement, oh God. Marami pong salamat, Panginoon. Muli pinapasalamatan ka namin, ginoglorify ka namin, Lord God, sa buhay ni Pastora, Lord, for she will have a long and satisfied life, O God. Abundant life with you, O Lord Jesus, in all aspects of her life, O God. You will amaze her ng sobra-sobra, Panginoon, sa mga bagay na inihanda mo para sa kanya, Lord. You're seeing the bigger picture, Lord God. And I pray that as she wait, Panginoon, you will comfort her, you will assure her, Panginoon, of your great promise for her, O God. Maraming salamat po. More lives to be touched by their lives, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Pinagpapala mo siya, siksik, liglig at umaapaw, spirit, soul, and body, O Lord God. We declare also the food, blessed and sanctified, O God. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay. Happy. So, meron tayong pagkain. Huwag mo na i-live yung pagkain, ha? Thank you so much. You are the blessed of the Lord. You are a great blessing. Nag-offering na ba tayo?